Ang tila inosenteng kasambahay ay bagong kasal sa isang mayamang Panginoon. Ngunit sa gabi ng kanilang kasal nahulog at namatay ang Panginoon. Nawala ang kanyang proteksyon, ni hindi siya pinayagang dumalo sa libing. Dito lang ang pwesto para sa pamilya. Wala siyang magawa kundi lumayo. Lahat ng anak sa pamilya ay tumangging kilalanin siya bilang may bahay. Ang malupit na pangalawang ginang ay kunwari pang mabait. Inimbitahan siya bilang may bahay sa isang charity event. Pinagsuot siya ng pulang damit para ipakita ang kanyang katayuan. Ngunit pagdating sa event, siya lang ang may suot na pula. Lahat ng iba ay nakaitim o puti. Talagang gusto niyang magpasikat. Dapat siya'y nagdadalamhati pa rin. Labang-laba si Kaimo. Dumating ang pangalawang ginang at pangalawang ginoo. Pinagtatawanan siya ng may pangungutya. Mas malala pa, inihanda na pala ang kanyang kahihiyan. Pinapagsalita siya sa harap ng lahat. Wala siyang nagawa kundi lumapit sa entablado. Lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya. Lalo na sa kanyang pulang damit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinabi ng host na kailangan niyang magsalita sa Ingles. Pero hindi siya marunong mag-Ingles. Napahiya siya ng husto. Parang ipinapakita sa lahat na hindi siya nababagay sa buhay mayaman. Sa huli ang pangalawang ginang ang sumagip sa eksena. Fluent niyang ipinagpatuloy ang talumpati at naging bida sa gabi. Tapos lumapit siya kay Kaimo at tinanong siya ng may ngiti. Gusto mo pa bang maging madrasta nila? Isang tahasang pang-iinsulto, isang pahiwatig. Hindi ka karapat-dapat maging bahagi ng aming pamilya. Pagbalik sa mansyon, muling isinuot ni Kaimo ang uniforme ng kasambahay. Alam niyang kung hindi siya titigil, hindi siya titigilan ng pangalawang pamilya. Ang pangalawang ginang ay tila nagmamalasakit, ngunit tinrato siya na parang aso. Inyapak pa ang paa sa kanyang ulo. Ngunit si Kaimo ay pansamantala lamang yumuko. Ipinangako niyang malalaman niya ang totoo tungkol sa pagkamatay ng Panginoon. Dumating na ang araw ng pagbubukas ng testamento. Inanunsyo ng matandang abogado na ang buong 100% na shares ng kumpanya ng alahas ay ipapamana sa nakatatandang manugang. Samantalang ang 15% ng shares ay mapupunta sa pangalawang manugang, ang pangalawang ginang, habang ang 30% ng shares at ang mga stocks na nagkakahalaga ng bilyon ay ipamamana sa panganay na anak. Ngunit ikinagalit ng panganay na anak nang malaman niyang ang natitirang 45% ng shares ay napunta lahat sa nakababatang kapatid. Bukod pa rito, siya rin ang itinalagang chairman ng kumpanya. Samantalang si Kaimo, wala ni isang kasing. Pinagdudahan ng panganay na anak ang tunay na laman ng testamento. Ngunit tiniyak ng matandang abogado na totoo ito. Galit na umalis ang pamilya ng panganay na anak. Samantala nagdiwang ang pangalawang anak at ang kanyang asawa. Ibig sabihin nasa kanila na ang buong kayamanan ng pamilya. Sa sobrang tuwa nag-waltz pa silang mag-asawa. Ngunit si Kaimo ay nagsimulang maghinala. Dahil alam niyang nais siyang protektahan ng Panginoon noon. Hindi maaaring wala siyang natanggap kahit piso. Pinapangako kung ikaw ay lilipad ng mataas. Higit pa sa sinuman. Pero hindi pera ang habol ni Kaimo. Gusto lang niyang malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng Panginoon. At tama ang kanyang hinala. Ang testamento ng Panginoon ay peke. Bago ito tinakot ng pangalawang anak ang matandang abogado. Ginamit ang video ng anak nitong nalulong sa droga at alak upang pilitin siyang baguhin ang testamento. Alam ni Kaimo na mag-isa. Hindi niya kayang tuklasin ang buong katotohanan. Kaya't ibinigay niya ang kwintas na sagisag ng pagiging may bahay ng pamilya. At humingi ng tulong sa panganay na anak. Sa ngayon, hindi pa naman siya sinasaktan ng pamilya ng panganay na anak. Pinagtapat ni Kaimo na noong gabi ng insidente. Ang pangalawang anak, ang huling lumabas mula sa kwarto ng Panginoon. Ibig sabihin maaaring siya ang may kagagawan ng krimen. Nagulat ang panganay na anak at ang kanyang asawa. Ngunit nang tanungin nila si Kaimo kung may ebidensya siya, wala siyang maipakita. Sa inis itinaboy siya ng panganay na anak. Hindi siya sinaktan, pero hindi rin siya tinanggap. Kinagabihan nagtipon sina Kaimo at Shawwa kapwa kasambahay. Nagbahagi sila ng kani-kanilang kwento kung paano mahirap magtrabaho sa mansyon. Matagal ng pangarap ni Shawwa na maging isang fashion designer. Ngunit dahil sa kahirapan hindi niya ito nagawang tuparin. Gayunpaman siya ay may talento. Kaya't patago niyang dinidisenyuhan ang damit ng anak ng panganay na anak. Siya ang naging anino ng tunay na designer. Ngunit ni minsan ay hindi siya itinuring na tao. Dahil lamang sa sinabi ng photographer na may potensyal siyang maging modelo. Pinahiya siya ng anak ng panganay na anak sa harap ng lahat. Sapilitang hinuberan at pinaglaruan. Kapag nahuhuli siyang tumatawag habang inaalagaan ang aso. Walang habas siyang sinasampal bilang parusa. Dahil sa lugar na ito, ang mga katulong ay mas mababa pa sa mga aso. Dahil sa inggit sa kanyang talento, sinadya niyang saktan si Shawwa gamit ang makinang panahi. Ngunit dahil dito,
Natuklasan ni Xiaohua ang isang lihim. Tinabi niya kay Kaimo, may nakatagong kamera sa kwelyo ng aso ng anak ng panganay na anak. At walang nakakaalam na, may hindi tamang relasyon ang anak ng panganay na anak, at ang anak ng pangalawang ginang. Isang lihim na tanging si Xiaohua lang ang nakadiskubre. Ngunit hindi pa niya ito sinabi kay Kaimo. Sa halip, plano niyang gamitin ito upang makaganti. Hindi inakala ng pangalawang ginang na ang kamera na itinanim niya mismo ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kanyang anak. Ilang araw ang lumipas. Ang pangalawang anak ay nagdaos ng engranding pagtitipon upang ipakita ang kanyang bagong kapangyarihan bilang chairman. Si Kaimo bilang kasambahay ay abala sa paghahanda ng lugar. May mga bisitang nagtanong, bakit siya gumagawa ng trabaho ng kasambahay gayong siya ang may bahay? Ngunit sagot ni Kaimo mas gusto niyang gawin ang kaya niyang gawin. Habang patuloy ang pang-iinsulto ng pangalawang ginang kay Kaimo, hindi niya alam na malapit na siyang mapahiya. Habang nagmamayabang ang pangalawang anak sa entablado, ipinakita niya sa malaking screen ang kanyang inihandang video. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nagbago ang palabas. Sa tulong ng aso, gumamit si Xiaohua ng patibong. At sa isang iglap, lumabas sa screen ang isang kahindik-hindak na video. Isang eksenang hindi dapat makita ng iba. Hindi nila alam na ang kanilang lihim na video ay naipalabas ng buo sa malaking screen. Ang pinaka-nakagugulat sa lahat, sila pala ay magpinsang buo. Himatay ang ina ng binata sa gulat. Samantalang ang ama ng dalaga ay agad nagutos na patayin ang screen. Galit siyang sumugod sa opisina ng kanyang anak. Paanong nagawa mo ito sa sarili mong pinsan? Pabilis na hamarang ang anak na dalaga. Sinabihan ng pinsan na tumakas. Hayop ka, nilapastangan mo ang anak ko. Papatigilan mo. Nanginginig sa takot ang ina ng dalaga. Nagmamakaawa sa kanyang asawa na huminahon. Ngunit buong tapang na sumagot ang dalaga. Mahal ko si X8 ang pinsan ko. Totoo ang nararamdaman namin sa isa't isa. Nagkakamali kayo, may dugong nananalaytay sa inyo. Ngunit nanindigan ang dalaga sa kanyang desisyon. Nanghina ang ama, hindi alam ang gagawin. Tulala siyang nakatayo sa gitna ng silid. Samantala nakatakas si X8, ngunit agad siyang naharang at sinigawan ng kanyang ama. Ngunit hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa kahihiyang idinulot nito. Anong nagawa mo sa reputasyon ko? Sinira mo ang gabi ko. Hindi na napigilan ni X8 ang sarili. Binitawan niya ang isang revelasyon. Alam ko ang ginawa mo noong gabing iyon. Noong gabi ng pagkamatay ng Panginoon. Galit na galit ang kanyang ama at sumugod sa kwarto nito. At nakita ito mismo ni X8. Ilang minuto lamang ang lumipas. At narinig ang pagbagsak mula sa itaas. Kasabay nito narinig ang hysterical na sigaw ni Kaimo. Doon na nagkaroon ng hinala si X8. Agad siyang tumakbo sa control room para sirain ang CCTV footage. Kaya naman, walang nahanap na ebidensya ang pulisya. Ngunit sa parehong sandali, palihim na sumuot si Kaimo sa ikalawang palapag. Naghahanap siya ng anumang ebidensya ng krimen. Sa ilalim ng sofa, natagpuan niya ang isang hard drive ng CCTV footage. Sa mismong sandaling iyon bumalik si X8 sa kwarto. Mabilis na nagtago si Kaimo sa likod ng pinto. Naghanap si X8 ng hard drive, ngunit hindi niya ito nakita. Sa sumunod na sandali dumating ang kanyang ama, galit na galit. Mabuti na lang hindi nakabukas ang ilaw sa silid. Sa huling sandali nakatakas si Kaimo nang hindi nahuhuli. Nang umalis si pangalawang anak, mabilis niyang isinara ang pinto at inayos ang kanyang sarili. Gaya ng walang nangyari, kalmado siyang lumabas sa silid. Samantala si X8 ay nasa lansangan. Ngunit napansin siya ng isang grupo ng mga biker gang. Pinatigil nila siya. Sa inis bumaba siya ng sasakyan at sumigaw, may problema ba kayo? Ngunit agad siyang binugbog ng grupo. Ilang taon na ang nakalipas. Si X8 ay nakapatay ng isang inosenteng pedestrian dahil sa isang hit and run. Ngunit ginamit niya ang pera upang suhulan ng isang driver at ipinalit sa kanya bilang may kasalanan. Walang halaga ang buhay mo, pero ang buhay ko mahalaga. Papatayin ako ni Dad. Sa huli ang driver ang nakulong, habang si X8 ay nakaligtas ng walang sugat. Ngunit ngayon matapos ang bagbog na natanggap, dinala siya sa ospital na may sirang mga tadyang at malubhang problema sa puso. Sinabi ng doktor na kailangan niyang sumailalim sa heart transplant. Nang malaman ito ng panganay na ginang, agad niyang inalok ang kanyang tulong upang makakuha ng puso, dahil ang kanyang ama ang direktor ng isang tanyag na ospital. Ngunit mahigpit na tumutol ang panganay na anak. Ang kapatid kong iyon ang kumuha ng lahat sa akin. At ngayon ang anak niya ay pinahiya pa ang ating pamilya. Siyempre ayokong tumulong sa ngayon. Sa kabilang panig, ipinilit ng pangalawang anak sa direktor ng ospital na iligtas si X8. Kung hindi ay babawiin niya ang kanilang pondo. Samantala nang malaman ni Sun Xiaojia na nasa bingit ng kamatayan si X8,
Agad siyang nag-impake upang tumakbo sa ospital. Ngunit hinarang siya ng kanyang ina. Kung lalabas ka ngayon, ikaw ang papatayin nila. Kalat na ang iskandalo tungkol sa kanilang bawal na relasyon. Sa ganitong sitwasyon, kailangang lumayo siya sa gulo. Nang dumating ang panganay na anak, galit niyang sinermonan ang anak niyang babae. Ngunit sa labis na emosyon, sumagot si Xiao Jia. Si X8 lang ang nagmamahal sa akin ng totoo. Ngunit sa huli wala siyang nagawa. Nang ikulong siya ng kanyang mga magulang sa kwarto. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, hinarap ni Kaimo si Xiaohua, planado mo ba ang lahat ng ito? Inamin ni Xiaohua, gusto ko lang sanang gumanti kay Xiao Jia. Hindi ko akalaing mapapahamak si X8. Ngunit ilang araw lang ang lumipas. Bigla na lang nawala si Xiaohua. Sinabi ng mayordoma na si Xiaohua ay nagbakasyon pa uwi sa probinsya. Ngunit alam ni Kaimo na hindi iyon ganoon ka-simple. Kinabukasan ibinigay niya ang ninakaw na CCTV footage sa panganay na anak. At mabilis itong naipasa sa mga pulis. Sa footage malinaw na kitang-kita na pumasok ang pangalawang anak sa silid ng Panginoon noong gabing iyon. Dahil dito sinimulan ng pulisya ang investigasyon. At ang pangalawang anak ang naging pangunahing sospek. Nang gabing iyon ibinuhos niya ang galit sa mga kasambahay. Pinapasaw sila sa kahihiyan. At inutusan silang sumunod sa kanyang kababuyan. Kinabukasan pagdating ng panganay na anak sa opisina. Hindi na gumagana ang kanyang access pass. Nagulat siya nang malaman niyang inalis na siya sa kumpanya. Nagantihan siya ng pangalawang anak sa pagsasampa ng kaso laban dito. Wala kang karapatang gawin ito sa akin. At ikaw rin wala kang karapatang ipaaresto ako. Nagharap ng matindi ang magkapatid. At agad na tumawag ang panganay na anak sa pulisya. Tuloy pa ba ang pag-aresto kay pangalawang anak? Ngunit laking gulat niya nang marinig ang sagot. Wala ka ng autoridad sa kasong ito, sagot ng pulis. Ang investigasyong grupo ay nadisband. At ang CCTV footage nawala ng parang bula. Malinaw na kontrolado ni pangalawang anak ang lahat. Napakuyom ng kamao ang panganay na anak. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Nagplano siyang makuha ang kumpanya. Sa pamamagitan ng pagpilit sa pangalawang ginang. Naipalit ang kanyang shares sa isang puso para kay X8. Habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Na halos wala ng buhay sa ospital. Hindi pa alam ng pangalawang ginang ang gagawin. Samantala pumunta si Kaimo sa bayan ni Xiaohua upang hanapin siya. Ngunit laking gulat niya nang malamang matagal nang hindi umuuwi si Xiaohua. Doon niya napagtanto, may masama nang nangyari sa kanya. Maaaring may kaugnayan ito, sa iskandalong kinasangkutan ng pamilya. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa mansyon, tumambad sa kanya ang nakakakilabot na tanawin. Si Xiaohua, nakagapos sa isang hawla. Umiiyak at nagmamakaawa sa sakit. Ang tila inosenteng kasambahay, ang tunay palang may hawak ng lahat ng alas. At ang Panginoon, na inakala ng lahat na isang iginagalang na tao, ay isang halimaw sa dilim. Nang unang dumating si Xiaohua sa mansyon, kinuha ng Panginoon ang kanyang puri at pinilit siyang uminom ng alak. Sa kasalukuyan, ang tanging makapagliligtas sa anak ng pangalawang anak, ay walang iba kundi ang panganay na ginang, kaya't inutusan siya ng kanyang asawa na tumulong. Ngunit hindi ito dahil sa kabutihang loob. Ginagamit niya ang puso bilang kasangkapan, upang makuha ang lahat ng shares ni pangalawang ginang. Sa ganitong paraan mababawi niya ang kumpanya. Nagimbal ang panganay na ginang. Sa panahong may nakasalalay na buhay, iniisip pa rin ng kanyang asawa ang kanyang pansariling interes. Talagang nakakaawa ang mga anak ng mayayamang pamilya. Hindi sila higit pa sa mga gamit sa isang laban ng kapangyarihan. Galit na binaba ni Xiao Jia ang telepono. Sawang-sawa na siya sa kanyang ama. Kinabukasan pumunta si panganay na ginang sa ospital. Habang labis na nagdurusa ang pangalawang ginang. Inalok niya ng pag-asa kaya kung makakuha ng puso para sa kanya. Sa isang taong nasa desyerto, ito ay tila isang patak ng tubig. Ano man ang mangyari, pamilya pa rin tayo. Labis ang pasasalamat ng pangalawang ginang. Niyakap niya ang kanyang hipag at napaluha. Ngunit agad nagbago ang tono ng panganay na ginang. May isa akong pabor na hihingin sa iyo. Ano iyon? Tulad ng sabi ko, maaari kong makuha ang puso na kailangan mo kapalit ng lahat ng shares mo. Napatulala ang pangalawang ginang. Matapos mag-isip ng matagal, pumayag siya sa kasunduan. Ngunit nang makuha ng panganay na anak ang shares, doon niya nalaman ang panlilinlang. Matagal nang inilagay ng pangalawang ginang ang lahat ng kanyang shares sa pangalan ng kanyang asawa. Ang natira lang sa kanya, 1% ng kumpanya. Ngunit dahil sa kasunduan, ipinasa niya ang natitirang shares na iyon sa panganay na ginang. Sa teknikal na pananaw hindi siya nagsinungaling. Galit na galit ang panganay na anak. Muli siyang niloko ng kanyang kapatid sa tindi ng inis. Inutusan niya ang kanyang asawa na ipatigil ang transplant. Sobrang tanga mo para mahulog sa bitag nila. Samantala ng gabing iyon tinawag si Kaimo upang paglingkuran ang pangalawang anak.
Ngunit sa halip na isang normal na utos pinilit niya itong bumukaka. At ipinakuha ang larawan sa ilalim ng kanyang palda. Lubos itong ikinapahiya ni Kaimo. Mas masahol pa ito kaysa sa pisikal na pananakit. Sa kanyang sariling salita sinabi ng pangalawang anak, gusto lamang ipaalala ng pangalawang anak kay Kaimo, na ang lahat ng yaman ng pamilya ay kanya. Kasama si Kaimo, pilit niyang pinigilan ang sarili na maluha. Ngunit hindi niya alam, mas masahol pang bagay ang naghihintay sa kanya. Ilang araw ang lumipas, nagdaos ng isang engranding party si pangalawang anak sa isang yate. Puno ito ng mga babaeng nakasuot ng bikinis. Naroon si Kaimo bilang isang tagasilbi. Ang pangunahing bisita ngayong gabi. Isang matandang kasosyo ni pangalawang anak. Habang nagsusurf sa dagat si pangalawang anak, bigla siyang nahulog sa tubig. Mabilis siyang umahan. At laking gulat niya nang makita si panganay na anak may hawak na bote ng alak. Halatang hindi siya naroon para makipagbati. Ngunit dahil naroon ang mga kasosyo, hindi siya maaaring kumilos ng bastos. Nang dalhan ni Kaimo si pangalawang anak ng alak, agad siyang napansin ng matandang kasosyo. Nag-usisa ito tungkol sa kanyang pagkatao. Sa isang iglap ginamit siya ni pangalawang anak bilang taya. Pinaglaruan siya sa isang laro. Para sa kanya, isa lamang si Kaimo sa kanyang mga laruan. Samantala, tila may binabalak sina Shahua at ang driver ni pangalawang anak. Matagal nang may hinanakit ang driver. Ginamit at sinira ng pangalawang anak ang buhay ng kanyang kasintahan. Ginawa niya itong isang sunod sa Nier na alipin. Sa kabilang dako si Kaimo ay kinakabahan. Mahigpit na hawak ang isang bote ng alak tila may hinihintay. Maya-maya tinawag siya ni pangalawang anak. Bitbit ang bote lumapit siya. Ngunit sa isang iglap itinulak siya kay matandang kasosyo. Ikaw ang bahala sa kanya ngayong gabi, aniya. Mabilis na hinayla si Kaimo papunta sa gilid ng yate. Sa mismong waterbed na inihanda ni pangalawang anak para sa matanda. Nagmamakaawa si Kaimo na palayain siya. Ngunit itinulak lang siya ni pangalawang anak at sinabing, siguraduhin mong masisiyahan siya. Napatingin si Kaimo kay panganay na anak humihingi ng tulong. Ngunit nanatili itong tahimik. Alam niya kung ano ang mangyayari. Ngunit wala siyang ginawa. Dinala si Kaimo sa dagat. Habang sinimulang pagsamantalahan ng matanda. Samantala habang naglalayag sa maliit na bangka. Nag-usap ang dalawang magkapatid sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Nang mapatalsik sa kumpanya na wala ang lahat kay panganay na anak. Gusto niyang malaman kung binago nga ba ni pangalawang anak ang testamento. Ngunit mahigpit itong itinanggi ng kanyang kapatid. Sa halip nagtanong ito, sigurado ka bang hindi ikaw ang may kagagawan sa pagkamatay ni ama? Mula sa kanyang mga sinabi. Halatang may itinatago siya, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umikot ang kanyang paningin. Ilang segundo lang, nanghina siya at nawalan ng malay sa bangka. Sa gitna ng dagat walang makakakita ng nangyari. Nagulat si panganay na anak sa una. Ngunit nang makita niya ang reaksyon ng driver, nagsimula na siyang makatunog. Sa halip na tulungan ng kapatid, itinulak niya ito sa dagat gamit ang sariling kamay. Kasama ang driver binuhusan nila ng gasolina ang bangka. Plano nilang pasabugin ito upang magmukhang aksidente. Mabilis silang tumalon sa tubig bago sumiklab ang apoy. Samantala narinig ni Kaimo ang pagsabog. At sa kaguluhan nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas mula sa matanda. Nang dumating ang rescue team, dalawa lamang ang natagpo ang buhay, si panganay na anak at ang driver. Sa pampang nagtipon ang grupo ni Shahua. Palihim silang natuwa sa tagumpay ng kanilang plano. Ngunit ilang sandali lang dumating ang isang nakakagulat na balita. Si pangalawang anak, buhay pa rin. Putik, bulalas ng isa sa kanila. Ano ang gagawin natin ngayon?